This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Hello ulit mga B at welcome ulit sa ating podcast episode na The Bucket List. At ang ating bucket ngayon ay bakit mahirap mag-let go? Bakit nga ba mahirap mag-let go? Dahil ba umaasa tayo na may mangyayari pa sa huli kapag nagstay tayo? Or wala lang talaga sa nature mo ang sumuko? Pero hanggang kailan ka magpapakamartir dahil lang ayaw mong i-let go yung isang tao? Ilang oras na kaya yung nasasayang mo dahil lang may gusto kang patunayan sa sarili mo na kapag hindi ka nag-let go may mapapala ka talaga. Pero alam mo sa sarili mo na wala na talaga. Pero bakit kahit alam mo na yung sagot sa sarili mo, hindi mo pa rin ma-let go yung taong mahal mo? Dahil ba masyado ka nang nasanay sa mga nangyayari na kaya natatakot ka nang umalis sa comfort zone mo? Pero parang ang pangit naman isipin na yung comfort zone mo yung pain na nararamdaman mo dyan sa taong ayaw mong i-let go, di ba? Kaya bibigyan kita ng ilang mga dahilan kung bakit kailangan mo nang mag-let go. Una, sa tingin ko kailangan mo nang mag-let go kasi hindi na kayo tulad ng dati. Wala na yung spark, wala na yung mga malalambing na kayo. Nag-stay na lang kayo kasi either matagal na kayong dalawa or nangihinayang na lang kayo sa panahon na pinagsamahan nyo. Hindi na kayo nakiklik, parang palagi na lang kayo nag-aaway. Lumilipas na rin yung mga gabi na hindi nyo na pinag-uusapan yung mga problema nyo. Kumbaga dati natutulog kayo na masaya, na hindi nyo hinahayaang may problema. Pero ngayon lumilipas yung gabi na pwedeng hindi na kayo mag-usap kahit kakaaway nyo lang. Dati hindi nyo hinahayaang mangyari yun. Parang ang hirap kasi pag ang unang nawala sa inyo communication, di ba? Lagi ka na lang may iwan sa ere na mag-iisip or mag-overthink na ano ba dapat mong gawin, ano ba dapat mong maramdaman. Siyempre gigitna ka pa rin sa nararamdaman mo at nararamdaman niya. Mahirap din dito kasi lugi ka. Kasi nga ikaw na lang yung nakikare. So wala na siyang pake sa'yo. So iniisip mo yung mga bagay na wala nang impact sa kanya kasi nga ayaw na niya. Kaya minsan kailangan tanggapin mo na lang na na-reach niyo na yung dulo. Diba? Kasi baka umaasa ka pa na meron pa natitira. Pero worth the risk ba yung onting natitira na yon compared sa malaking opportunity na makapagsimula ulit sa ibang tao na mas pwedeng mag-care sa'yo, magmahal, mag-alaga, at higit sa lahat, maibigay ulit yung respeto, pati yung confidence na nawala sa'yo. Isa pa, ang hirap din kasi kung mag-i-stay ka tapos wala na yung tiwala, di ba? Pati yung loyalty niya sa'yo, wala na. So parang every time na iiwan mo siya, may pagdududa na. So parang doon pa lang ang hirap na kasi stained na yung relationship. Paano, di ba? Kung yung pinakapundasyon ng relasyon wala na. Ano pa tatayo yun? Lulutang-lutang lang siya. Kaya ayan, ganyan yung nararamdaman mo ngayon. Para kang lutang. Pag wala kasi yun, parang wala ka ng magandang tulog. Wala ka ng magandang gising. Araw-araw ka mag-overthink. Araw-araw ka mafo-frustrate. Tapos parang araw-araw na kailangan mong may masolve about sa inyong dalawa na hindi na productive para sa buhay mo. Na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Tapos sa huli, talo ka pa rin. Kasi wala. Gusto ka niyang mawala sa buhay niya. Ayun, isa yun sa mga dapat mong maisip na kailangan mo na mag-let go. May mga tao kasi na na-challenge. Baka meron pa, baka pwede pa. Or ito yung mga tao na maraming time. As in, ewan ko, ayaw ko sabihin walang choice. Marami silang time kasi nga kaya pa nila magstay. Pero sa mga taong natuto na, once na maramdaman nilang binabaliwala sila, talagang kinabukasan wala na sila sa buhay nila. Ayun din kasi maganda sa mga taong nakapag-let go na dati sa buhay nila. Alam nila yung lesson na pwede nilang makuha kaysa magstay na wala ka namang napapala. Tsaka ang hirap kung hindi mo na pinagkakatiwalaan yung partner mo. Kasi paano ka pa magbibigay ng mga kwento sa kanya, di ba? Paano ka pa magsasabi sa kanya ng mga problema na nangyari sa araw-araw, mga sekreto mo, mga bagay na gusto mo. Kasi pwede pa niya yung gamitin sa'yo kapag hindi na kayo okay na dalawa. Baka ikalat pa niya yung mga bagay na alam niyang ikakasira mo.
yun, mahirap talaga pag hindi mo na siya mapagkakatiwalaan. Kaya nga tayo din nag-partner in the first place para may mapagsabihan tayo ng mga gano'n, ng mga problema para hindi mabigat para sa atin. So, sinishare natin yun sa mga special someone natin. Then, minsan, nagbibigay sila ng mga payo na ikakagaan ng loob natin. Pero kung ganyan nga na walang trust, mahirap. Lalo na kung wala pa kayo. Imaginein mo, wala pa kayo sa relasyon, ganyan na agad yung mga nararamdaman nyo. Ano yan? Lokohan yan, guys. Lokohan yan, mga B. Huwag kayong magpapabudol sa ganyang klase ng relasyon kasi red flag na agad yan. Hindi ka spicy chicken joy para lagyan ng red flag. Sorry, nagugutom kasi ako. Madaling araw na kasi ngayon. Ano pa ba yung mga bagay or dahilan para madalian ka mag-let go at hindi mo pagsisihan? Siguro kung nakaka-apekto na ito sa sarili mo, feel ko isa yon. Yung tipong wala na siyang contribution sa sarili mo, kundi puro puot at sakit na lang talaga. Saka di mo deserve yan, di ba? Kahit sino naman hindi deserve yung ganyang klase ng pagtatrato. Kasi ang deserve natin ay yung mga taong may pakialam sa atin. Yung mga taong ibibigay kung ano yung malinaw. Yung taong may mga konkretong sagot sa oras na magtanong tayo ng mga bagay na magpapagaan ng loob natin. Mas may sense din yung hindi pag-let go ng mga taong nasa relasyon. Kasi alam mo yun, may naumpisahan sila. May mga bagay silang inasahan bago pa nabuo yung pagsasamahan nila. Iba yung dynamics nung taken kayo compared sa hindi kayo in a relationship. Pwede ka mag-hold on, di ba? Pag sa relasyon kasi nga may naumpisahan kayo compared sa wala talaga kayong label. Kasi pag wala pa lang kayong label, possible na iniisip mo pa lang kung mag-hold on or let go ka tapos ginost ka na pala. Hindi siya na yung nag-decide para sa'yo, di ba? So tingin ko oras din para tanungin mo yung sarili mo kung bakit ka parang nag-i-stay. Ano ba yung meron sa taong to? Bakit hindi ko mabitawan? So tingin mo ba siya na yung huling taong magmamahal sa'yo? Siya ba yung nakakita ng worth mo? Sa anong paraan kung bakit kanya nabihag ng ganyan? Ano to? Nabaliw na lang talaga? As in naulol na lang dahil tinamaan ka na lang? Gets naman yan kung as in first time mo ganyan or second time. Pero yung mga third time, dapat yan may idea ka na talaga. Hindi mo na hinahayaan yung sarili mong ganyanin lang basta-basta, di ba? Parang hindi ka pa ba nasanay or hindi mo pa ba nagets yung naramdaman mo dun sa huli mong heartbreak? Tapos ito na naman yung bago, parang gano'n na naman yung nangyayari. So parang dapat dun pa lang alam mo na yung pagdistansya sa taong yun. Pero yun nga, kung first time, wala. Ang masasabi ko lang, sana kayanin mo hanggang dulo. I mean, sana may marating yung pagiging martir sa relasyon na pinipilit mo. Pero kung wala na, sana maturuan mo yung sarili mo na lumayo. I mean, ito yung mahirap kasi pag first time mong magmahal tas hindi mo alam kung mag-hold on or mag-let go ka pa ba, diba? Kasi nga iisipin mo, paano nga naman kung bukas mahal ka na? Pero para sa akin kasi hindi ka naman naabot sa ganyang mga desisyon or di ka aabot sa point na tatanungin mo sarili mo kung mag-let go ka na ba? Kung umpisa pa lang binibigyan ka na ng importansya. May beauty kasi sa likod ng pag-let go din. Hindi naman porket sumuko ka pinabayaan mo na yung relasyon or yung feelings mo hindi mo napatunayan sa kanya. Yung pag-let go, katapangan din yan Yung katapangan sa pagharap sa katotohanan hindi na talaga kayo mag-work na dalawa. Tsaka pag nag-let go ka, binibigyan mo yung sarili mo na chance sa maging masaya ulit, makapag-open ka ulit ng mga bagong possibility sa buhay mo. Hindi yung iikot araw-araw yung buhay mo na ganyan. Malungkot, walang kasiguraduhan, parang lagi na lang may tinik sa puso mo, ganyan. So, ang hirap kapag na-stuck ka sa loophole na yan kasi paulit-ulit lang yan. Tapos walang nangyayari, ikaw tigil ang buhay mo. Tapos yung taong pinupurso mo, tuloy lang ang buhay. Gets mo? So, andito ko para sabihin, ang dami mong nasasayang na oras, seryoso. Sobrang binavalue mo dapat yung time mo. Parang habang maaga pa lang, dapat gets mo na talaga. Magigets mo agad yan kapag feel mo palagi ka na lang broken-hearted, malungkot, ganyan. Tapos parang na-frustrate ka kasi hindi mo siya makausap ng maayos. Tapos andyan siya pero hindi ka motivated sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Parang gusto mo lang mahiga, as in wala kang gana sa mundo.
So, isa yon sa mga signs. Isa pa kapag dinedepensahan mo na siya sa sarili mo. Alam mo yun, para lang makonvince sarili mo na okay lang lahat ng ginagawa niya. Kunwari nakalimutan niya yung date niyong dalawa. Kunwari inaya mo siya then hindi niya naalala. May friend pa nga ako nakalimutan yung birthday niya nung ka-fling niya. Tapos ang iniisip na lang niya kaya nakalimutan kasi busy daw. Sabi ko, ano ka ba? Kahit busy yan, kung birthday mo makakalimutan? Seryoso ba? Tapos tinanong ko din siya kung kilala ba siya ng friends niya. Tapos sinasabi na hindi na daw kailangan ipakilala kasi parang wala naman daw siyang pake doon sa mga kaibigan niya na parang kahit sino naman daw yung maging kaon niya okay lang sa kanila. Pero yun nga yung point, bakit tayo ko ipakilala? Kahit naman paano kailangan may masasandalan ka rin na ibang tao na nakakakilala sa kanya para may pagtanungan ka rin kung ano yung mga gusto niya or mapagtanungan man lang kung nasaan siya, lalo na kung magkakasama sila. So may mga bagay talaga na hindi mo kailangan i-justify para lang magstay ka sa relationship or kahit sa anong bagay. Kasi kung proud siya sa'yo in the first place, baka nga nililigawan ka pa lang yan or naniligaw ka pa lang, binibida mo na. Minsan lang may mga taong ayaw ma-preempt kaya tinatago lang muna. Tapos kapag sigurado na, tsaka pinapakilala. May mga ganun din, i-consider mo din yun. Grabe, di ba? Parang sobrang daming problema or sobrang daming dapat i-consider kapag magle-let go. Minsan hindi mo na alam kung kailan ka ulit naging masaya. Ikaw ba naalala mo kung kailan ka ulit naging masaya? Na kaya patuloy kang nandito sa podcast hanggang ngayon di mo mahanap yung sagot. Parang hanggang ngayon handa ka pa rin lumaban. Ako nandito lang naman din para gabayan kayo. Kung tutusin kasi madaling mag-let go talaga kapag sobrang alam mo yung worth mo. Ayun lang talaga yung bottom line dyan. Kasi hindi ka mag-i-stay kung alam mong ina-undervalue ka ng tao. Parang pupunta dapat talaga sa taong alam mong pahalagahan ka, mamahalin ka. Hindi yung ikaw na lang lagi yung nagsasakripisyo, ikaw na lang lagi yung nag-a-adjust. Paano ka naman, di ba? Paano naman yung sarili mo? Sana alagaan mo din kasi wala namang ibang aasahan yan kundi ikaw. Hindi masamang kausapin yung sarili, hindi naman yung sign ng pagiging baliw. Parang okay din na kinakausap yung sarili. Tatanungin mo, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba talaga yung problema sa'yo? Sana wag mong panghawakan yung maiksing panahon na naging masaya kayo. Mahaba pa kasi yung panahon, marami pang pwedeng mangyari, marami ka pang pwedeng makilala. Kung mag-hold on ka sa taong hindi naman worth it, sayang talaga. Nakakailang beses na ako nasabi ng sayang kasi sayang talaga guys. Sana this time buo na yung loob mo mag-let go. Huwag mong hayaang maging marupok ka sa mga salitang sasabihin niya para magstay ka lang. May tendency pa kasi yan na sasabihin lahat ng gusto mong marinig. Then after a week, after 3 araw siguro, babalik na naman sa dati. Kukunin na naman yung loob mo. Tapos magiging cycle na naman siya. Tapos yun na naman, nandun ka na naman sa loophole na yun. So sana tatagan mo at huwag kang susuko sa sarili mo kasi kailangan mong lumaban at ituloy ang buhay. Kung talagang makulit ka at gusto mo talagang makita yung dulo, edi gawin mo lahat. As in yung lahat ng effort na naiisip mo, gawin mo lang. Yun yung feel kong makakapagpatahimik sa nararamdaman mo. Sa huli, pagod yung mananaig. Lalo na kung walang development. As in yun at yun lang lagi yung nangyayari. Yun at yun lang lagi yung trato sa'yo. Feel ko yung pagod na yung magdidikta sa'yo Ikaw na mismo yung magde-decide na, ayoko na. At least, diba, sa huli, wala kang pinanghinayangan. As in, nagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Sa huli, wala ka nang sisisihin. Tsaka isipin mo, wala namang medal yan. Hindi mo naman mailalagay yan sa portfolio mo. Tapos yung mga susunod mong kakarelasyon, bagong storya na ulit ng buhay mo yun Pero this time, mas marunong ka na, mas wise ka na. Ayun, sana may natutunan ka. Sana nalaman mo na yung mga dapat mong ayusin, mga dapat mong isipin para makapag-decide ka kung kailangan mo na bang mag-let go. Ayun guys, salamat sa suporta. Salamat kasi nakakatulong yung mga messages nyo sa akin sa Facebook. Sana sumali kayo sa The Bucket List Podcast na community. Makikita nyo agad yun. Search nyo lang sa Facebook yung The Bucket List Podcast community. Tapos follow nyo lang ako sa Facebook ko palagi kasi doon ako super active. As in, doon ako dumadaldal lahat ng kasabawan nandoon sa facebook.com/matabangutak.
then follow nyo na lang din yung mga social media ng Bucket List. So, ayun. Maraming salamat. Ingat ka palagi. Bye-bye.